Chairperson Garcia ng COMELEC is really incompetent. He is not efficient, he's incompetent as a chairman of COMELEC, and I'm going to tell you the reasons why, okay? Unang-una sa lahat, pagkatapos ng filing na Certificate of Candidacy noong October 2024, nag-start silang mag-disqualify ng mga kandidato. Marami silang dinisqualify. Sa dinami-dami ng dinisqualify nila, ang dami doon nag-appeal sa Supreme Court. Many of them received a favorable decision from the Supreme Court. Yung mga na-disqualify nila, inabot na ng printing ng balota para sa 2025 election. So ang dami nilang mga hindi inilagay sa balota dahil dinisqualify nila pero nanalo sa Supreme Court. So what COMELEC had to do was to reprint the ballots. And sa interview, sa mga public interview ni Chair Garcia, sinabi niya na ang cost ng reprinting ng mga balota is 150 million pesos. Ang laking kabubuhan nung nung desisyon na yun ni Garcia. Mag-print ng mga balota na wala yung mga pangalan na disqualify nila. Why? Kasi si Chair Garcia is, alam mo na meron pang remedy yung mga dinisqualify mo. Bakit mo sila pinagtatatanggal sa balota? Dapat, ang prudent na gawain ng isang government official na may pake sa pera ng bayan, have the deadliest deadline ng mga desisyon ng Supreme Court before ka mag-print ng balota. Para pumasok man lang sana yung mga desisyon ng Supreme Court para ma-capture mo yung mga nanalo. Yung mga nanalo, ito, sigurado na to, hindi ko tatanggalin sa balota, ganyan. Sabihin na natin na yung deadliest deadline na sinet mo, Chair Garcia, para mag-print ng balota, ay hindi na mahintay ang desisyon ng Supreme Court. What you could have done, hindi mo binura yung mga pangalan ng mga kandidato. Yung mga nag-appeal, dapat hindi mo tinanggal yung mga pangalan nila sa balota. Hinayaan mo lang sila doon. Kasi paano nga kung manalo? Ngayon, kung kunwari, hindi mo mahintay yung desisyon ng Supreme Court, nandun yung pangalan ng mga nag-appeal, pagkatas natalo sila sa Supreme Court. Di valid yung decision mo, disqualified siya. Any vote that is going to be casted on that person is going to be invalidated. Ganun lang kasimple. Hindi ka na nagsayang ng 150 million pesos. Pangalawa, noong kinall out siya, Attorney Respicio, tungkol doon sa mga setup ng automated counting machine na wag i-connect sa internet yung mga voting counting machine. Imbis na makinig ka doon sa suggestion nung mama na kandidato rin naman, ang pinaggagawa niyo mga na nyo dyan sa COMELEC ay kinasuhan niyo yung tao. It's sending us message that you wanted to do something. Bakit imbis na sagutin ninyo ng maayos, kasi ganito parang sasagutin ka naman ng maayos kung nakipag-usap ka lang ng maayos, ganyan. Ito yung problema din sa mga government officials natin, no? Masyado kayong manipis. Ang problema, kaya kayo namumura mula ulo hanggang pa kasi hindi mo kayo nagre-respond ng maayos. So, kinasuhan niya ng bonggang-bongga, gusto ipa-disqualify si Attorney Respicio, when his concern is actually very simple. Whether it's true or it's not, you have to respond intelligently. Why can't you do that? At ang dating nun sa mga mamamayan, simpleng mamamayan na kagaya natin, bakit hindi mo masagot ng maayos si Attorney Respicio? Bakit kailangan mo siyang i-harass through lawsuits? Baka may balak kayo talaga. The third one, okay, yung online voting ng mga OFW that you weren't able to sufficiently explain. Ang concern ng mga OFW ay ganito. Pag bumoto kami online, how sure are we na impinasok namin doon sa online voting namin ay yun ang papasok sa system at bibilangin. And you weren't able to address this at all. Pagkatapos yung mga sinasabi nyo early on na hindi pwedeng i-check, pwedeng balikan yung boto, ganyan. Hindi naman ganun yung experience sa mga OFW.
And that is also an exhibit of an exhibit of incompetence of George Garcia. Wala po kayong kwentang COMELEC share because your primary duty is to boost the confidence of the Filipino people dito sa mga contest na magaganap ngayong taon. Your job is to ensure that there is going to be a clean, fair, and orderly election. And you're not faithful to your mandate. By now, you should have you should keep us updated. Like for example, gano'n na karami yung mga registered na voter na OFW, gano'n na karami sa kanila ang nakapag-register online. Okay? Because there are so many problems. One of the problem is yung online registration kasi, they are going to ask for additional ID. OFWs na nakapag-register naman before, hinihingan sila ng valid Filipino ID. Ayan. May isa kasing nag-complain sa akin. No, sabi niya, Miss Joey, kasi paano ko makakakuha ng Filipino ID? Ang tagal ko na dito. Nakakaboto naman ako before. Kaso nga lang, syempre, at that time, yung Filipino passport pa niya yung gamit niya. Pero registered pa rin naman siya as a voter. Kasi if you can still maintain your dual citizenship, you should be allowed to vote. Ganon. Pero ang nangyayari kasi, maraming mga OFW ang nahihirapan na mag-register online, though they are already registered as a voter, dahil kailangan mag-register ulit online, hindi sila makaregister dahil nga doon sa mga ID issues na meron silang mga specific ID na gusto lang tanggapin eh. So ngayon, ang daming mga registered na OFW na nakakaboto naman talaga sila regularly, na hindi na makaboto ngayon kasi dahil yung online registration, dahil kampante sila na registered voter naman sila, when they do the online registration, hindi nila matapos. Lastly, eto, okay? So, eto yung mga malalaking mga kasalanan ni George Garcia, ni Chair George Garcia sa Pilipino. Okay? Di ba ang dami-daming pinag-i-issue ni George Garcia na mga show cause order? Yung una, parang, totoo ba to? Parang panay mga anti-Duterte na pinag-i-issuean mo ng show cause, ganyan. So ngayon, siguro nakakansyawan, ganyan. O nag-i-issue na rin siya ng mga show cause order sa ilang mga personalidad na kilalang BBM supporters na mga politiko. Hindi, okay, fine. Sige. So parang, meron silang isang araw na 76 na show cause order yung pinag-i-issue nila. Bakit ko kino-call out itong act na ito? Because this is very, very inefficient on the part of COMELEC. Kayo pinagbawal ninyo ang pamimigay ng ayuda sa buong campaign season, o pagkatapos ngayon mag-i-issue kayo ng show cause order, when in fact you actually allowed bigayan ng ayuda for the entire campaign season except 10 days before the election day. Nakita mo kung gaano ka-inefficient? Parang hindi nag-iisip yung walang paki sa mga resources ng gobyerno. So you will have to do all this paperwork, all this review, all this investigation, whether nag-vote buying ba yan o hindi, and things like that, because you provide them a playground. Eh, ang problema, whether may AKAP, AIX, may mga ayuda, ganyan-ganyan, meron may ganyan o wala, mabibilihan ng bot ang mga politiko eh. However, dahil meron nga kayong ganitong polisiya na inalaw ninyo ng mga ayuda, cash ayuda ay maaaring ipamigay, maaaring magkaroon ng payout ng mga ayuda except 10 days before the election day, you unnecessarily burdened COMELEC para sa mga katarantaduhan yung ganito. Sobrang inefficient ng COMELEC, hindi nag-iisip. Nagsasayang ng resources ng kanilang opisina. Pagkakalaban ka, vote buying ka. Kasi paano ka magkakaroon ng AKAP, AIX, opposition ka. Saan galing yung pera mo? So, yan. Ano yan? Vote buying yan. Pagkatapos yung mga kakampi nila, sila Stella Kimbo, yung mga iba pang mga binigyan ng show cause order para mag-explain, kakampi nila. May AKAP allocation. Since the AKAP allocation is legal under the rules of COMELEC, absolve lang ngayon lahat ng kakampi. Sabihin mo hindi, George Garcia, pinagloloko nyo kami. At ang magiging illegal lang dyan sa vote buying ay lahat ng kalaban ng gobyernong ito.
At ang kanilang magiging primary explanation kung bakit maghahatol sila na bumibili ng boto ang mga kalaban ng gobyerno, ang mga kalaban ng mga manok ng gobyerno ay, wala ka namang akap allocation. Saan mo kinuha yung pera na yan? Hindi ka dapat nagpapa-payout na ganyan. Dahil wala ka namang allocation. I think Mayor Magalong is correct when he said that the 2025 budget is election budget. That is what you are going to do. So yung mga shoko-shoko sa sangkaterbang pinapakita niyo mga putang ina niyo, naku,